Sa probinsya ng Agusan del Norte, may isang unique accommodation kaming natuklasan. Sa katunayan, ang accommodation ito ay bahagi ng mas malaking operation ng isang resort. Bukod sa kakaibang stay na ito, nag-o-offer din sila ng mga other regular rooms, function halls, beach cottages at isang malawak na pool area kung saan may mga rooms din na nakapalibot dito. Pero ang pinakaagaw pansin talaga ay ang kanilang Bali-inspired bamboo A-frame houses na may outdoor area and overwater hammock na located sa mga gilid nito. For me, it's unique and interesting place kasi bihira lang ang mga concept na gaya nito. Sa katunayan, minsan na rin itong nag-trending online dahil sa kakaiba nitong disenyo at ganda, especially tuwing gabi. Kaya tara, let's try to experience Amuntay Beach Resort. Bago kayong sunset, guys. So from Cagayan de Oro City Agora Terminal, sumakay lang tayo ng bus na ang ruta ay puntang Butuan City. At yung sinakyan naming bus ay non-stop kaya medyo naging mabilis lang yung biyahe namin. So habang papunta doon, medyo excited kami and tumitingin kami sa mga photos na pinopost ng mga vlogger na nagpupunta doon. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, huminto muna yung bus sa kadahilanan na syempre, it's almost 12 noon and kakain muna yung driver at yung konduktor at maging mga pasahero na din. Pagkatapos kumain, nagpatuloy ang mahigit kumulang 4 na oras na biyahe patungo sa aming destinasyon. Mga around 2 PM ng hapon dumating kami sa crossing na papuntang Amuntay Beach Resort. Mula dito, sumakay kami ng habal-habal patungo sa mismong resort. Pero for me, it's a walking distance lang din naman mula doon sa crossing. Kaya kung gusto nyong maglakad, pwede naman siyang lakarin. Pagdating sa lugar, dumiretso agad kami doon sa reception nila. So, na may reservation mo under Ya, permane ko sa tipo mga kay Pagkatapos ng maikling check-in process, dumiretso na agad kami sa room namin. So pagdating namin doon sa mismong room namin, okay naman siya and malinis. Unique yung room and sa labas nito, may malawak na space din kung saan pwede kayong umupo and mag-chill lang habang inaabangan yung sunset sa mismong lugar. Pero napag-isip-isip namin na baka pwedeng lumipat o di kaya mag-upgrade ng room. And pumayag naman sila. So instead dito, dun kami sa kabilang side ng lugar. So pagkatapos nilang ma-process yung pag-upgrade namin ng room, dumiretso na agad kami sa room cabin na sinasabi nila. And sa katunayan, may nag-assist pa sa amin para i-open yung cabin na yun.
So before natin i-explore ang lugar, let's do a quick visual tour muna sa mga cabin accommodation nila. Isasali ko na din yung room cabin na nandoon sa kabila. So ngayon, sasamahan ko muna si Aya na maligo sa kanilang pool. And actually si Aya lang yung maliligo kasi medyo malamig sa araw na iyon. And pass muna tayo doon. So ngayon, isisingit ko lang yung sapatos na nabili ko sa Shopee. So if nagustuhan nyo, pwede nyong tingnan sa link dito sa gilid. Sa katunayan, meron ding link sa mga gear na ginagamit ko. So if gusto nyo, pwede nyong tingnan sa baba. Pagkatapos niyang maligo, tinanong ko siya if okay lang ba yung pool. Sabi niya, okay naman yung pool and malinis naman. Kaya all goods. Pagkatapos, nagbanlaw na siya and nag-BS. So ngayon, maglalakad-lakad muna tayo habang pinagmamasdan yung paglubog ng araw sa mismong lugar. Bago kayong sunset today. Camera guest diritol. Kinagabihan, super ganda ng lugar kasi pinailawan talaga nila yung buong area. Kahit pansin ko na kami lang yung guest na nasa cabin noong time na iyon. Tungkol sa dinner namin, nag-take out kami ng kaunting pagkain sa isang fast food sa Cagayan de Oro City. Tapos ayun, nagpalipad lang kami ng drone and tumambay sa labas ng cabin namin. Kinaumagahan, gumising ako ng maaga and ang bumungad sa akin ay itong napakadaming ibon na lumilipad sa paligid. Di tuloy ako makapagpalipad ng drone ng maaga. So ayun, kumain na lang kami ng aming breakfast and since na good for 5 person yung in-avail namin na room, ganun din kadami yung parang breakfast ticket na binigay nila sa amin. So ngayon, since nga tapos na tayong kumain, ipapakita ko muna sa inyo yung good for 5 person na cabin nila. So, check na to ang ilang cabin 4 na bamboo house. Tara, check na to. So, sa gawas, makita ninyo na i-platform dira.
Dayon, susulod na ay bed na good for 4 ang diri sa ubos. Then sa taas, I guess, kuha na siya, good for 1 rang taas. And naiduha ka outlet po diri for gadgets if mag-charge mo. And air condition na po ang room. And night table sa kilid. And kaning chairs, iko aran na naman siya sa gawas gahapon. So gisulod lang namo. So inig-check out mo, ibalik na po naman niya siya sa gawas. And napoy tissue and sabon. So kana lang. Pagkatapos maligo, nagligpit na kami ng gamit and I guess yun na yung experience natin dito sa lugar. And tinawagan ko na din yung contact namin na habal-habal driver para sunduin kami. Based on our experience, okay naman ang stay namin. Maayos naman at malinis naman ang room and malinis din yung pool nila. Super approachable at super bait din ng mga staff. Sa katunayan, may nag-assist pa sa amin para buksan ang cabin namin. Kahit kami lang ang guest sa cabin noong time na yon, pinailawan pa rin nila ang buong area. Isang simbolo na ginagawa talaga nila ang lahat para mapaganda ang experience ng kanilang guest. Isa sa mga pinakamalagang aspeto sa hospitality industry. Wala mang perpekto pero kapag ginagawa natin ang best natin kahit sa mga maliliit na bagay, may mga taong tunay na magpapahalaga talaga at babalik sa kung ano ang ino-offer natin. Overall, it's a nice and unique experience. Yan lang muna sa ngayon and kanunay, mag-amping ka.